Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diagila. Ito po ang aking Day 87 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang paano suriin ang spirit. At ang topic po natin ngayon ay distinguishing between spirits. Sabi po din ang concept ng distinguishing between spirits ay discernment of spirits. Primarily is the ability to judge between true or false teachings by the standard of Scripture. This may include the ability to recognize the influence of the Holy Spirit or of the demonic spirits in a person. Ang Bible verse po natin matagpuan sa 1 John chapter 4 verse 1. Kaya po dito, on denying the incarnation, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Sa Tagalog po, subukin ang mga espiritu, mga minamahal. Huwag ninyong paniwala ng bawat espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang narito nasa sanlibutan na parang napipeke ang pala ng espiritu, kaya kailangan pasuriin pa lang natin sila, di tayo basta-basta na iniwala. Teachings natin ngayon ay 3 tests of the spirit or spirit. Number 1 po, the test of doctrine aligns with God's truth. Ito po yung test po ng doktrina na dapat ina-aligns po sa katotohanan ng Diyos. Kaya sabi po dito na huwag daw natin basta-basta paniwalaan. Kailangan align sila sa ating Panginoon dahil ayun ang katotohanan. Dahil ang espiritu na galing sa Diyos ang may katotohanan. Hindi po, sabi nga ngayon, diba, marami natin bula ang propeta na narito sa libutan na which is nakakatakot tsaka parang nakakabago siya kasi ang pagkakaalam natin pagka-espiritu o mga nagaling na ito sa ating Diyos yun pala nakasaad dito na ngayon parang napipeke na pala yun, kaya kailangan natin silang suriin at huwag agad tayo sumunod at maniwala sa kanila. Number 2 po, the test of practice reflects God's holiness. Ito po yung pag-practice po natin dito. Ipag-practice sa pagbabasa ng Bible, sa pag-devotion, diba? Nag-reflect po sa holiness ng ating Panginoon. And number 2, the test of love demonstrates God's love. Ito po kasi, ang tunay na pagmamahal ay galing sa Panginoon. Ay mga sumusunod sa Panginoon and tunay na nagmamahal. Kaya po, yung love talaga yung foundation ng ating Panginoon. Diba, lalo na nung month of February, lagi yung mga page ni Brother Vince about love talaga, kahit si Pastor Seth, doon talaga nakapokus yun yung month of February, puro love talaga, and doon ko talaga mas naunawaan na nagpapatibay pala talaga sa relasyon sa ating Panginoon ay ang pagmamahal, dahil sa puso siya nakatingin sa ating kung anong laman talaga ng puso. At saka doon na tayo nakuha ng ating Panginoon, kaya nga naging anak niya tayo dahil sa pagmamahal niyang taglay para sa atin, dahil hindi niya tayo pinabayaan at yung nasakripisyo niya po yung kaisa-isang anak niya para sa atin na hindi naman niya kilala, at ang buhay niya sa atin ay kaaway, pero dahil sa pagmamahal na taglay na ating Panginoon, yan nandito tayo ngayon at siya yung guide natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Application naman po natin ngayon ay number 1, test every teaching through the lens of the Bible. Ito nga po, i-test po natin yung mga teaching sa Bible. Kasi kailangan, parang sa atin na pa rin ito mahirap. Kasi parang pag may sinabi sa'yo, pwede kasi talagang bayain. Pero pag nabasa natin yung Bible at alam na natin, parang familiarize na tayo agad sa mga word. Parang alam na agad natin kung ang sinasabi nila kung nililito lang ba tayo o tama ba talaga yung sabi nila. Number 2 po, practice what you preach.
hindi lang kita ng preach na parang as a listener na lang, i-practice natin yung mga sinasabi nila, diba, parang sa buhay natin, hindi yung parang dumaan na sa tenga natin, tapos pumasok sa kabila, lumabas naman sa kabila, parang dapat hindi lang, parang kung yung narinig natin during preaching, kailangan isa buhay natin yan, isa puso natin at isa gawa natin at ipambuhay natin sa araw-araw yun, upang sa ganun mahubog na tayo ng salita ng ating Panginoon. And lastly po, love the unlovable with the love of Christ. Dahil ito masasabi ng mga tunay na pagmamahal, dahil ng ginawa sa atin ng Panginoon, bakit hindi tayo kamahal-mahal, minahal niya tayo. Ayun ang tunay na pagmamahal. Ayun yung true definition ng love, na love the unlovable. Kasi, ano naman na yun given naman na yung mamahalin mo pala yung kamahal-mahal, pero hindi given ba yung mamahalin mo, hindi ka mahal-mahal, dahil hindi. Tsaka, pag-iisip mo, ba't mahal yung isang taon na ginawa sa akin, siya ka na, diba? Kung ano na ipagsabi sa akin, pinisiraan mo. Pero pag nasa ating Panginoon ka, maintindihan mo kung bakit kailangan silang mahalin. At, parang yun yung sa'yo ng ating Panginoon. Yun yung test sa'yo ng Panginoon na, yung test sa'yo na, kung kaya mo bang mahalin, kung kaya mo bang magmahal tulad ng pagmamahal niya. Kasi isipin mo, tayo nga minahal ng Panginoon, tayo nga pinatawad ng ating Panginoon. Tayo pa kaya din makasalanan at hindi ka nahalmal na tapos tayo pa yung gagawa ng sa kapwa natin na which is dapat pala even na kaaway talaga ng kaaway, malaking galit natin, kung ano ginagawa sa atin, kailangan mahalatin sila. Dahil feel ko mas maintindihan, feel ko mas malilesen at saka magkakaunawaan ng isang tao at magkakaroon ng peace pag nagmahalan talaga, wala nang mga and sana dumating yung araw na maging ganyan na yung pamumuhay natin dito sa mundo na nagagalaw natin na puro pag-ibig na lang yung pamumuhay natin. Basta yun, ewan ko naman kung ano nangyari, diba? Na ang ganda, imagine ko na puro pagmamahalan na lang yun. Yung isa sa buhay natin dito sa mundo. And yun na lang po ang ating devotion ngayong araw. Sana po magtutunan kayo at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa atin.